Naku, ano ito? Bakit tambak-tambak na dito? At dito sa baba, may lumitaw. Dambuhala. Ano ito mga kaibigan? Once again, good morning everyone and welcome back dito sa ating YouTube channel. Alam nyo, marami ko sa mga kababayan natin ang talagang ikakagulantang itong ibabalita natin at ipapakita ko sa inyo. Ito yung doon ito sa may yacht club sa isa po sa naging project ni former President Rodrigo Duterte. Alam nyo, marami na po kasi yung mga pagkakataon na hindi ho ninyo nakikita ito. But at this time, ipapakita ko po sa inyo kung ano na yung sitwasyon doon. And doon kasi sa doon sa phase 1, which is pinakita ko na sa inyo noong nakaraan, di ba? So marami kasi nakakamiss nung kapag yung mga project talaga ni former President Duterte gusto kong ipakita sa inyo dahil marami mga OFW na gusto nilang mabalikan ito dahil nga syempre namimiss nila si Tatay Digong. So ito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo ang sitwasyon dito sa Yacht Club, no, na madalang nga po ninyong nakikita. Kakaiba ito, grabe. Tingnan niyo po, oh. Itong lugar na ito, ano ito dito dati, lawa ito ng basura eh. Pero ngayon, tingnan natin. Ayan. Yan. Dito sa Yacht Club, ito yung Yacht Club. And papunta dito, talagang lawa yan ng basura noon. And ito yung na to, bakit hindi pa yan natatanggal? Kasi kasi panahon ni former President Duterte, yung mga na yan, kalimutan ko ang tawag dyan eh. Basta yan yung nilalagay kapag yung para yung mga basura hindi makamove papunta dito sa gilid. Yan yung nilalagay doon banda sa doon sa may tubig para nga yung mga basura pagdating doon bago hindi makakamove dito sa pinakagilid. Nilagay yan nung panahon po ng kasagsagan po ng Manila Bay Rehabilitation. Pero ngayon nakatambak na dito na sa gilid, oh. 'Di ba? Oh, pero maraming nagsasabi na ma-wash out lang din yan. Pero until now naman andyan pa din, oh. O, di ba? Ito, naku mga kababayan, ito mayroong malaking, bali ito yung tubo doon na nilagay. Yung daluyan ho ng, yung galing sa kanal. Ito yon, ito yung dambuhalang tubo na ito, lumitaw. Ayan. Sa bagay, makikita talaga natin yan kapag medyo mababa ang tubig, no? Medyo kasi low tide kasi ngayon, kaya makikita po natin. And yung dulo kasi niyan, yan yung yun yung daanan ng mga yung sa kanal. Ayan. So, yung naman, yung buhangin, andyan pa rin, no? Although, na-maintain naman. Kasi ninyo yung tubig, talaga napakalinis. Diba? So, hindi nga lang yan, kumbaga yung gitna kasi hindi masyado na natambakan eh. Yan, ito dito, malinis din, no? Maraming nagsasabi na ma-wash out lang din naman yan. Pero kita naman natin, until now, ilang taon na ho yan? 5 years? Way back 2019. And until now, nandiyan pa rin po. Bali mga kababayan, ito yung CR, na hindi ko din masabi sa inyo kung ano yung dahilan talaga kung bakit simula ho nang ginawa yan until now, hindi pa po nagagamit o hindi pinapagamit sa public, which is public CR yan eh. Yan yung tinatawag natin na pang world class na CR, kaso hindi ho nagagamit pa rin ng publiko. Ayan, ito ang dami oh. Ayan oh, kita nyo naman, ang dami dito ng yung mga yung nilalagay para nga hindi makamove ang mga basura sa pinakagilid. Wala, sayang, ito na siya oh. Tinambak na dito, matagal na ito eh. Nadadaan-daanan ko kasi ito dati. So, matagal na ito dito mga kababayan. Pero until now, andyan pa din. So, sayang. Di ko alam kung kailan yan kukunin dahil nga, ang pangit tingnan eh. Parang siya, yung parang basura. Kung titingnan po natin. Tapos nakahambalang lang dyan. So, dito, ito yung ito yung CR. Papakita ko sa inyo. Samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo yung CR. Para makita nyo kung gaano nga kaganda yung CR dito na pinagawa nitong former President Duterte. Which is dito din, wala pa itong mga kahoy dati nung ginagawa ito. Kumbaga kasabay yung mga kahoy na tinanib ng Manila Bay Rehabilitation, mga kababayan. Okay? Itong puti naman na ito, yung purpose kasi niyan talaga that time, kaya ginawa yan. Para nga siyempre, yung mga, marami kasi snatcher dito sa Manila Bay noon eh. Actually, nakasaksi din ako niyan. Yung mga snatcher, marami talaga dito. Nasaksihan ko yan nung way back 2015. Hindi pa siya pangulo noon. Kaya yan, at least may gwardiya yun sa dulo. Pagkasakasakali man, mahuli agad, diba? So, ito yung CR na hindi nagpapakinabangan until now ng publiko. Ayan, tingnan nyo naman, ang nakalagay, public restroom. So, para talaga yan sa publiko. Pero hindi ho pinakagamit eh. Until now, close. Mga kababayan, although may gwardiya dyan, at yun, nakapisto yung gwardiya. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin pinapagamit. Sayang, no? Sipin mo, pinagawa yan ng former president para sa publiko. Tapos until now, ilang taon na nakakalipas nung nung nagawa yan, hindi pa rin nagagamit ng publiko. Ako yung nagtatanong, question mark po yan. Ang ganda, isipin nyo naman, no? Kaya alam mo nung ginagawa itong CR na ito, talagang
abang na abang yung mga kababayan natin. Kasi gusto nilang makita kung ano yung resulta. At saka syempre, napakarami kasi dito talaga ng namamasyal, lalo-lalo na din nung sinimula ng Manila Rehabilitation. So, syempre, hindi na mahirapan yung mga kababayan natin na mamamasyal dito dahil may CR na. Kasi wala, malalayo pas po dito eh. Walang Jollibee, walang McDo dito sa location na ito, kaya mahirapan sila yung maihian lang man, no? Pero until now, hindi ho nagagamit. Hindi ko alam kung bakit. Dito naman mga kababayan, tingnan nyo yung mga kahoy, malalago na. Ito, yan, dyan, dito. Yan, balik muna natin. And ganda na siya, no? Hindi nga lang nagagamit, sayang. Hindi ko alam kung anong kasagutan dyan nila, bakit itong kasalukuyang administrasyon, hindi pa rin binubuksan yan sa publiko. Actually, ang pagkakaalam ko, itong napakagandang, naman tawag nito, basta building din, bahay ito din eh. Pero dati kasi, CR din ito, kaso nga lang, syempre, kasabay yan sa Manila Rehabilitation, kaya pinaganda din, pinaayos. Pero yun nga lang, hindi din nagagamit eh. Ayan, kita nyo naman kung paano yan pinaganda ho. Actually, dati, way back 2015, 16 hanggang 17, sira-sira na yan. Ang alam ko dyan, CR din yan dati. Yun nga lang, inayos lang at talagang pinaganda masyado. So, ayan, ito may mga tinanim dyan kasama yung mga puno. Ito. At malalaki na. Kasi nga, 2019 sinimulan yan eh. Na magtanim dyan, mga way back 2020. Nung way back 2020, mga kababayan, ito. So, meron pa dito, yung kadugtong nito. Ito, ipakita ko din sa inyo. Bali, ito yung yan, ito yung location na to dito. Ngayon, parang binibigyan lang nila ng oras yung mga papasok dyan. Which is sa ganap po na alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. So, alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. So, kaya hindi ho tayo nakapasok dyan. Gusto ko sana ipakita sa inyo kung ano yung sitwasyon dito sa dagat. Kasi dagat kasi yan dyan sa hindi tayo nakapasok kasi nga alas 10 na tayo dumating. So, dati madumi ito at wala dito yung mga niyog dito dati. Itong mga niyog na to, wala yan dati kasi kasama na kami dyan nung pagtatanim yan eh. Naging updated kami dyan dahil nung tinanim yan, nandyan talaga kami. Pero malalaki na, yung iba nga yan, bumubunga na eh. Yung mga part ng phase 4, yan. Bumubunga na ho. Ito sayang, hindi naman sayang, pero ito kasi yung purpose nito is yung mga bike na kapag gustong siyempre may mga dati maraming dyan, mga bikers. And yan, ang purpose niya para dyan na sila mag-parking. Okay, yung mga niyog malalaki na, kita nyo naman. Laki na ng pagkakaiba talaga. Buhay na din, sayang nga lang, hindi ko nagkaroon ng continuity mga kababayan. Kumbaga, kung ano yung natapos ng Duterte admin, yun na lang talaga yun. Yun na yun. Wala nang hintayin nyo kasi papunta tayo dun sa mismong phase 1. Papakita ko rin sa inyo yung bandang phase 1. Malalaki na rin yung niyog dito. Hindi dito kami nito nung tinanim ito eh. Naging nag-update din kami. Ito yung isa din ito sa mga yung bike parking. Ayan. Di ba? Actually dito naman yung mga halaman okay naman ito, ayan. Kahit pa paano yung location dito, medyo na-maintain naman yung kalinisan, yung doon lang banda sa gitna. Diba? Ang ganda, no? Kaso nga lang, hindi talaga naging kasing ganda nun. Kumbaga, hindi nagkaroon ng continuity. Kasi dito meron naman din. Maraming mga location na hindi nagkaroon ng continuity. Ayan, no? Meron pa dito, yung parang parang anong tawag doon, yung Nimoy Panggera eh. Ito, pakita ko sa inyo. Ito. Panahon kasi panahon ng Dilawan, imbes kasi na ipalinis itong Manila Bay, ang ginawa ho nila, nagpatayo ho sila ng napakaraming revolto dito. Panahon ni Digong, kahit isang revolto, walang pinatayo dyan. Which is Manila Rehabilitation talaga. May mga ilang revolto dito na hindi tinanggal, yung mga very important people talaga, no? Like, yan. And malapit na tayo doon, yung sa parang Panggera. Ito, bago din itong itong niyog na to eh. Tapos, ito mga kababayan, isang kumbaga, traction na lang yan. Kung malaki na ito. And ipunta ko din kayo sa Ayan. Gagala ko din kayo dito sa yan, ito mismo. Ito yung phase 1. Phase 1 at saka phase 2. Yan. Excuse me. Bali, ito yung
talagang binatikos, no, ng mga kritiko noon ng mga Duterte admin. Sabi nila talagang wash out lang din yan, wala daw yan mapupuntahan. Pero alam mo, sipin nyo ginawa yan noong 2019, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, 25, mga kababayan. 19 to 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, 5 years. Just me. Pero until now, sa loob po ng 5 years, andyan pa din. No, walang naganap na washout. Alam niyo, kung maalala niyo dati, grabe dito yung yung alam mo yun, yung basura talaga. Talagang lawa ito ng basura dito eh. Pero ngayon, malaking pagbabago mga kababayan. Ito yung mga rock formation sa malapit sa US Embassy. Yan, kita nyo naman. Yan yung mga rock formation. Yan. So, ito yun. Ganda eh, no? At this morning naman, dahil nga si Isko na din yung mayor, talagang tuloy-tuloy yung paglilinis. Dati, hindi yan. Maraming mga dumi-dumi dyan. Marami yung mga buro-basura dyan. Pero dahil nga sa isa yun sa mga advokasyan din Mayor Isko na kung saan ay kalinisan ng Metro Manila o ng Maynila. And yung Manila Bay kasi sakop ito ng lungsod ng Maynila eh. And nakipagtulungan din dito ang local government under the leadership of Mayor Isko way back 2019. That was Manila Bay Rehabilitation, mga kababayan. So nakipagtulungan dito ang local government ng Maynila. So ayan mga kababayan, dito kita nyo naman. So malinis din naman ang tubig at may mga basura lang ho na tayo makikita. Pero isa nga yan sa mga dahilan na dapat talaga dyan pa lang sa Maynila. Kasi yung Maynila kasi talagang pinakasentro eh. Yung mga basura kasi halimbawa diyan sa lungsod ng Maynila, kapag kayong mga basura diyan nakapunta doon sa Ilog Pasig, matik yan. Ang move niyan papunta dito sa Manila Bay. So kita nyo naman, so may mga basura. Yung iba kasi yan, alam naman natin ilang taon din na pabayaan ng Maynila, dumami ang mga basura. So marami talaga ang dumating din dito ng mga basura mga kababayan. Lalo na kapag nagkakaroon ho ng mga habaga, talagang mas dumadami yung basura dito. But at this time naman, talagang isa yan sa mga advokasya ni Isko, ni Mayor Isko, na talagang kalinisan para sa Manila. So wala naman pagbabago, maganda pa din, no? Talagang, yung walang washout, wala naman naganap na washout eh. Yung sinasabi ng mga critics, wala naman. Isa sa mga talaga, tinatawag natin mga attraction pagka pumunta kayo dito sa Manila Bay. So bali, dalawang CR nito dito sa Phase 1 and mayroon din sa Yacht Club. And parehas po, yung Yacht Club at saka sa Phase 1 hindi pa rin na-open until now. And tayo ho'y nagtatanong, isang big question mark, kung bakit until now hindi pa ito ino-open itong Marcos admin. So ito sa mga rock formation na dito ho nakalagay kung ano ho ang mukha ng Manila Bay noon at Manila Bay at this time. Ayan po. Mapapansin po ninyo, ito yung Manila Bay before, way back 2018. At saka ito naman po ang Manila Bay way back 2022. So, yan ang pagkakaiba. Malaki talaga. Diba? Malaki ang pagkakaiba. Ito yung dati. Kumbaga, ilog ng basura. Pagka dumaan kayo dati sa Ross Boulevard, alam nyo na kayo po ay nasa malapit sa Manila Bay sapagkat talagang yung amoy dito talaga ay amoy burak eh. Diba? O, ito mga kababayan, although, matagal na po ito na utos, no? Inutos na po ito sa kataas-taasan na kung saan ay dapat hong, kumbaga, linisin na itong Manila Bay. Matagal na hong panahon, ilang presidente na ang dumaan. Pero bukod tanging si Digong ang talagang sumunod sa utos, mga kababayan. Ito po dito. Kita nyo naman. Ito din yung mga agency na nagtulong-tulong upang mapalinis. Ayan po. O, ayan. So, talagang tinupad ni Digong. And ito yung mga agency sa kaliwa na kung saan ito yung nagtulong-tulong. Ito, MMDA, andyan lahat. Pati yung, actually kasama din yung mga Coast Guard, yung mga police, no? Na kung saan ay talagang nagtulong sila sa paglilinis dito sa Manila Bay. And makikita naman natin dito po sa baging ito, talagang tuloy-tuloy. Although meron naman dito CR, pag pumunta kayo, yun nga lang yung mga, anong tawag doon, yung toilet, yung yung tayo lang. So dito okay naman, malinis naman siya dito. I mean, nandyan pa din yung mga buhangin. Okay naman, malinis yung tubig. May mga kunting, ayan, may mga basura lang talaga. Ayan, oh. Yan. Kaso at this time, talagang umulan bigla eh. Kaya, talagang nagmadali ako. Gusto ko sana kayo dalhin doon sa pinakadulo eh. Pakita ko sana sa inyo yung pinakadulo. Pero yun nga lang, nagkaroon ho ng malakas na ulan. Ayan, oh. Sayang, no? Ganda sana nito dito ba?
Napakalayo mga kababayan, hindi natin expected. Marami pa, sobrang dami. Alam niyo masyado nang tumaas ang utang ho ng Pilipinas at this time. Hindi ko alam kung saan dinadala ni Bongbong Marcos eh. Wala namang project si Bongbong Marcos. Tsaka, wala din naman pinagkakagastusan. Diba, wala naman siya mga katulad doon ng mga build ng Duterte administration. Ang layo ho, mga kababayan. Kung nagkautang man noon ang Duterte admin, it because, sige, alam naman natin, dumaan yung pandemic, no? Ang pandemya. And yung bill. So, sabi nga noon ng mga critics ni former President Duterte, tigilan na muna itong mga bill at yung pundo daw di umano dito ay gamitin na lamang sa pandemya. Pero hindi siya nakinig eh. Talagang tinuloy niya yung mga bill. Yan. Ganda eh, no? So, parang ganun din sa yung tawag nito, yung LRT1 from Baclaran to Cavite, MRT7 from Commonwealth Avenue, Quezon City, Skyway, mga kaibigan, Subway, tuloy-tuloy yan eh. So, dito, kita nyo naman, okay. Tsaka kung matatandaan po ninyo, yung LRT1 from Baclaran to Cavite, pinangako yan ni Pinoy, ngunit tinupad ho ni Duterte. So, isa po kami dyan sa nag-cover noon, dyan sa LRT1 from Baclaran to Cavite, at saka, halos tapos na kasi yan eh, 95% to 98%, tapos na yan, nung pagkaupo ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas, way back 2022, and pinagmamalaki yan ng mga vlogger ni Bongbong Marcos, which is, ang tatanga nila sa totoo lang. Alam mo kung bakit? Kasi, mga kasama ko yan dati, even yung mga nasa Malacanang, kasama ko yan, yung mga nagko-cover sa Malacanang eh. Kasama ko dati yan. Kaso nga lang, syempre, nilamon ng sistema, and dati mga Duterte supporters yan eh, way back 2019, magkakasama kami yan up to 2022. So, ngayon, sabi nila kay Bongbong Marcos daw project ang LRT1 from Baclaran to Cavite. So, mga kasi yan, yung mga naniniwala dyan, ang kikitid ng utak talaga. Alam nyo, yung pagkatapos po ng pagkababa ni former President Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, kung saan hanggang saan lang, yung nalagay ho na girder, hanggang doon na lang yun. Tapos ang ginawa ni Bongbong Marcos, dahil nga naman syempre may pundo na kasi yan eh, kumbaga pinifinishing na lang pagkatapos po ng termino ni former President Duterte, kunting ayos na lang kasi yun, pero napunduhan na yun, tapos siya ho ang nag-inauguration nun. Tapos sabi, sa kanya daw project, ang tatanga. Ewan ko ba, saan kumukuha ng utak yan mga yan? So isa po ito mga kababayan, Mandamos Office. Ito yung Mandamos Office. Ipakita ko sa inyo, ito yan. So, although nandito din sa dulo niyan, marami din tayo dyan mga Coast Guard na nandyan ho sila. Ayan. Ito, ang ganda nito. Mandamos Office, ang ganda. Tapos dito, may mga nag-i-stay din dito ng mga Coast Guard. Yan ang sinasabi ko. Huwag niyong aangkinin ang hindi sa inyo. Kaya marami mga kababayan, kung isa-isahin natin na, okay, mag-alala sa susunod, babalikan mo natin yan. Tapos, kung matatandaan po ninyo, yung mga yung mga vlogger na mga kasama namin noon na nandiyan na kay Bongbong ngayon sumusuporta. Alam mo, ang lalakas ng mga tama ng mga yan eh. Di ba? Ngayon, yung sumasabit sila kay Isko ngayon, di ba? Binablog nila si Isko. Ang lalakas ng tama talaga ba? No? Isipin mo yun. Yun din nila, ang nasa panig kasi noon ni BBM, nung eleksyon, nung nakakatapos lamang na eleksyon, ay si Mara Tamundong. Di ba? Si Mara Tamundong, yung kalaban ni Isko yun sa pagka-mayor sa Maynila. At yun kasi yung dinadala din ni Bongbong Marcos that time. At dinadala niya din si Bongbong Marcos. Kasi itong mga vlogger ni Mara Tamundong noon, ayun na naman kay Isko, nakisabit na naman. Di ba? Kakapal ng mga pips-pislak. Kung saan kumukuha ng hiya yung mga ng kapal ng mukha yung mga yan, no? Ito. Parang si lang, alam nyo, ako po ay member din ako ng Baptist, mga kababayan. To be honest po. Ang hindi ko lang dito ma-take kay Abante, pastor daw yan eh, pastor ng Baptist, Abante. Hindi ako against sa mga pastor, syempre, mahal ko yung mga yan eh. Pero ito, kakaiba kasi ito si Abante. Isipin mo ngayon, siya yung idineklara ng COMELEC, which is alam naman natin, ang nanalo po dyan sa Maynila bilang congressman, sa distrito po na kung saan kinabibilangan nila Joey Oy at saka Abante ay si Joey Oy. So, yan ang panalo dyan. According to the Bible, the voice of the people is the voice of God. So, panalo siya eh. Mas ibig sabihin, mas lamang siya ng buto
kaysa sa'yo, Mr. Abante. Ay, nire-respeto kita kasi pastor ka eh. Pero, kung ikaw talaga ay nakabase sa Biblia, di ba? According sa Biblia, the voice of the people is the voice of God. So, siya ang pinili ng mga tao, di ba? Tapos, sabi mo, nung ikaw ang gustong ideklara ng COMELEC, sabi mo, ano yan, nasa legal, no? Kasi ang ano kasi nila kay Oy, na di umano, hindi Filipino born, hindi natural Filipino born, di umano, ganyan-ganyan. Diba? Pero okay naman dahil nagdeklara po ang Supreme Court na hindi maaring iproklama or maiproklama ang second pleaser po dito po sa mga tumakbong mga kandidato ho natin. Pero baka malabo pa talagang maupo yan mga kababayan. Kaya ang ginawa na lang po nga nila itong ano ni Joey Oy, ni Abante, yung anak, yung spokesperson ng Kamara. Ayan mga tama ho nila. So ito mga kababayan, umulan na ito. Medyo napasigwi tayo saglit. So ayan. So dito po sa bahagi na ito, dito po nag-stay yung ating mga Coast Guard. Ayan. So yan po yung update natin dyan. And may kunting update din tayo. Nung kahapon yata ito, na isang araw, bumisita po si Vice President Sara Duterte sa central office po ng Iglesia ni Cristo. So nakiisa sa kanilang anibersaryo and talagang alam naman po natin na talagang even yung si Marcolita, sulit talaga yan, nasa tama, and until now, talagang suportado din naman talaga ng mga iglesia ito si VP Sara Duterte. Ayan po. And update din po tayo from The Hague. Ayan po. At meron po ditong pahayag si Pulong Duterte, which is nung isang araw ito lumabas. And siya po ay kasalukuyan nasa The Hague, sa ICC. And isa po sa nakakalungkot na balita na dahil nga po sa mga kababayan, di umano, ayun sa kanya, ay napakapayat na po ni former President Duterte. Alam mo, hindi naman talaga natin masasabing okay pa kasi gawa ng, nung dito kasi sa Pilipinas, si former President Duterte, mapayat na yan eh. So, matanda na rin. And syempre, kumbaga, dapit hapon na ng kanyang buhay. Totoo yan. Syempre, nasa 80, na yan si former President Duterte. Nakakalungkot lang dahil, alam mo, kung hindi dahil siguro talaga sa mga Duterte, hindi makakabalik sa posisyon itong mga Marcos eh. Kasi alam nyo, sirang-sira itong mga Marcos eh. Nang elementary ako, nung high school ako. Sirang-sira ito sa taong bayan eh. Sinisiraan ito ng mga dilawan noon. Even nga sa sa libro. Alam mo dati, naisip ko nung ako high school at elementary, nakakatakot nung panahon ng Marcos, nung kanyang ama. Dahil mga nakasulat sa libro, ganito, ganyan. Ang dami ko nababasa noon nung high school ako at elementary. Pero, siyempre, binigyan nung pinangako ni Digong, sabi ni Digong, pag nanalo ako, papalibing. Kasi tanong ng media yan nung debate. Sabi niya, pag nanalo, ang tanong kasi doon, former president, Mr. Duterte, pagka ikaw ba'y nanalo, papalibing mo ba, papayagan mo malibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr.? Ang sabi niya, yes. Dahil ito ay naging pangulo at ayon sa batas natin, ang isang taong naging pangulo ay nararapat na doon ay libing sa libingan ng mga bayani. At saka, 'di ba? Tapos ang ginanti ng Marcos, dahil nga hindi nila mapapantayan at hindi talaga nila nakukuha ang atensyon ng taong bayan, hindi napapasa kanila, pinadala sa dahig. Alam mo, ilang beses sinabi ni Bongbong Marcos na hindi sila papayag sapagkat wala naman na jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas, na hindi sila papayag na manghimasok dito sa Pilipinas ang ICC sapagkat nga, ayun din mismo, kay DOJ Remulla na walang jurisdiction at mayroon tayong sariling justice system dito sa Pilipinas at ito naman ay kasalukuyang gumagana. Pero anong nangyari? Alam mo itong admin ngayon, baliktad ang sinasabi ho sa mga nangyayari. Pero according ho dito kay Pulong Duterte, kanina nga hinubad niya yung jacket niya para ipakita sa mga apo niya kung gaano na siya kapayat. So yan, medyo payat na talaga si former President Duterte, pero ganyan pa man siguro ayun, sa bagay hindi talaga sila pwedeng maglabas ng picture or video ni former President Duterte na ito'y nandoon sa ICC detention mga kababayan. And meron din po tayo dito, no? Ito po, segue lang natin ito. Alam nyo, makailan lamang ho mga kababayan, parang 2 days ago, correct me if I'm wrong, kinasuhan ho, itong mga kasamahan ho natin, kinasuhan nitong Senador Risa ho, na ito mga kaibigan. Alam mo, lakas din ng apog nito no? Itong si Risa, baka mamaya, ako na naman kakasuhan mo ha. Ang lakas ng apog nito no? Itong senador na to. Isipin mo, napakarami po sa mga kasamahan po natin ang kinasuhan niya. 'Di ba? Nagsampa siya ng mga reklamo at saka pinapaimbestigahan niya sa NBI. Ang lakas ng tama. Alam mo, yung mga kasama ho natin, mga kababayan,
nag-react lang dito sa inilabas ni alias Rene na video. Hindi ko namin sinasabi na, di ba, nag-react lang sila na sinasabi pa nga doon na, oh, Risa, ano ito, dapat patunayan mo ito. Sinasabi pa nga nung mga kasama natin, dapat magpatawag ka ng investigasyon. No? Patunayan mo sa taong bayan na mali itong sinasabi ni alias Rene. Di ba? Dahil yan ay karapatan ho natin at hindi ho tayo ang naglabas ng video. Which is tayo ho ay nag-react bilang isang netizen at siya naman po ay may karapatan po tayo na batikusin, magsalita, ng mag-criticize sapagkat siya po ay public servant. Normal lang yan eh. Kung ayaw mo makriticize, huwag kang mag-public servant. Kung medyo yung pislak mo, huwag kang huwag kang mag-public servant. Dahil karapatan yan dito sa ating malayang bansa na magsalita ho ang sino man sa kung ano ho ang iyong performance, sa kung ano nangyayari under ikaw ay nakaupo. 'Di ba? Oh, kasi itong si alias Rene, kung may problema ka diyan, kasi ang sinasabi ni alias Rene hindi totoo yung mga kumbaga, pinasisinungalingan niya. So, wag mong ireklamo, wag mong paimbestigahan sa NBI itong mga vlogger, even itong mga kilalang na nag-react lang. Even nga si Atty. Libayan, sinama mo din eh. Nag-react lang din naman yun, si Atty. Trixie. Di ba? Nag-react lang yun eh. Di ba? Ang sinabi nga nila, nakita ko eh, na kumbaga, dapat, magpatawag ka ng investigasyon. Ipatawag mo si alias Rene, hindi yung post ka dyan sa social media mo, di ba? Kung ano-ano yung sasabihin mo, so ang nasa likod nito, ganito, ganyan. Diyos ko naman. Malamang social media yan, nag-react lang sila. Against sa'yo mga sinasabi, testigo mo yan eh. Ito, alam niyo ito. Meron ditong umahamon kay Risa eh. Ito, ako po, Risa ha, pag mapanood mo to, ako ay nagsasalita lamang, hindi ko pinagbibintangan na kung ano man ang sinasabi dito ni alias Rene. Para maintindihan mo lang ho. Baka mamaya isunod mo ako dyan sa NBI. Geto lang. Merong humahamon sa'yo na isang attorney, isang abogado ha, si Atty. Topacio. Anong sabi ni Atty. Topacio? Risa, kasuhan mo ako ng libel. Sabi niya eh. Sinabi niya, di ba? Hindi, alam mo si senador, Risa, may nagkahamon sa'yo, kasi lahat ng sinabi ni alias Rene, sabi niya, totoo yan, sabi niya, ang sabi ni Topacio, kasuhan mo siya ng libel. Yan ang sinabi niya, kasi ang dami-daming sinabi ni Topacio na, at talagang against sa'yo, at trending yan sa social media eh. Million views yan sa social media. Sinabi niya nga, ako ang kasuhan mo, Risa, sabi ni Atty. Topacio. Haharapin kita, sabi niya yan. May ilalabas daw siya. Bakit yung mga vlogger na nag-react lang? Yun ang papaimbestigahan mo sa NBI. Diyos ko naman. Diba? Eto mga kababayan, sunod natin ito. Makailan lamang po mga kababayan, kahapon din po ito naging maugong, ay Aiden Santos ng Net25 pinatatanggal ng PCO sa Malacanang. Bakit naman ganun? Diba? Actually, nagsalita na dito si Atty. Marcolita. Sabi niya, bakit namin papalitan yan? Yan ang pinakamagaling namin reporter. Anong dahilan? Bakit nyo pinapatanggal? Diba, gusto nyo palitan ng Net25 ang kanilang reporter na magkukover kay Bongbong Marcos. Diba? Kasi baka siguro, ito naman, baka siguro lang, kasi may mga, iba kasi ito talaga si Aiden Santos. Ang lupit kasi talaga ng reporter na to. Talagang alam mo yun, pag nagtanong kasi siya, may follow-up question pa yan. Naalala nyo yung mga sinabi ni Atty. Claire, ni Claire Castro, na di umano, may mga ganitong barangay na Claire, wala na daw di sa anti-illegal, pinagbabawal na gamot, tapos tinatanong niya kung anong location. Hindi siya nakakasagot, kaya siguro ganun. Yan lang naman akin lamang opinion, Yan, diyan sa patungkol diyan sa gusto nga nila palitan ng Net25 ang itong reporter na ito na si Aiden 25 si Aiden Santos. Pero alam mo, libo-libo, milyon-milyon ang humahanga sa reporter na yan eh. Kasi yung walang takot pag nagtanong talaga, direct to the point yan. Wala yan yung ibang mga reporter putik na. Wala nang maasahan diyan mga kababayan. Pero ito magaling itong reporter na ito. Talagang walang katakot-takot. Ilang taon na din pala yan bilang diyan sa Net25 mga kababayan. At saka meron pa dito Ito. Natatandaan nyo yon yung umugong ho na ilang billion yon? Hindi ko na matatandaan kung ilan yung number ng billion basta billion yun ang alam ko. Correct me if I'm wrong once again. Pero ang alam ko, billion talaga yun Na kung saan, may sinunog nga sila na pinagbabawal na gamot itong administrasyon na ito. Pero ayon sa report, ito pakita ko sa inyo Ito, ayon sa report, mga kababayan, wait lang. Okay?
excuse me lang ha, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na nagnegatibo siya sa, ito ha, pinagbabawal na gamot, cocaine, marijuana, and ecstasy ang 4 na sample mula sa sinirang illegal na pinagbabawal na gamot sa Tarlac nitong Hulyo 25 ayon sa Malacanang. Ito po, sinare ito ni Jason Sa. Sabi nga ni Jason Sa, kayo na ang bahalang mag-isip. Ngayon si BBM ng sunugin ang sinasabing bilyong halaga ng pinagbabawal na gamot na nasabat mula sa WIS Philippines. Umugong kasi yun eh. Ngayon, Mr. President, alang nga naman isasali mo pa yan sa suna mo. No? Na eto mga kababayan, nakapagtala tayo ng ilang bilyong pinagbabawal na na gamot. Baka sasabihin mo na naman yan sa sa suna mo. Ha? Kunting hiya naman pagka ganun. Wag mo nang isasama yan ha. Mga mamaya naghahabol lang kayo kaya gusto nyo na naman makaisama nyo yan ha. Bantay lang kayo pag sinama nyo yan. Abangan talaga namin yan. Nakakaya naman kung gano'n isama nyo yan. Tatandaan nyo yung flood control. Ang laki-laki ng budget. Ilang bilyon. Hindi ho milyon ha. Bilyon ho ang budget sa flood control. Pero kunting ulan dito sa Metro Manila, wala na. Katakot-takot na yung katakot-takot na yung tawag nito. Katakot-takot na yung baha. Yan. Loading pa saan. Okay. Okay? Huwag mo na isama yan Mr. President ha. Ito pa. Ang sinasabi ko mga kababayan, nitong mga Talyano vlogger, sabi nila, si BBM daw tahimik lang pero nagbabayad daw ng utang ng Pilipinas. Pero ayon sa report, utang ng Pilipinas ay umabot na sa halos 17 trilyon. Yan ba yung nagbabayad? Alam mo itong mga vlogger ni Da Junior, sinungaling talaga no? Sipin mo sabi nila, tahimik lang si BBM pero nagbabayad ng utang ng Pilipinas. Di ko alam kung ano project nito Umabot na ng 17 trillion Diba? So wala yan. Niwala ka dyan sa mga Talyano vlogger. Ano ka ba? By the way mga kababayan, ito, may mga ilang congressman na po na naghain po ng mga resolution nila na kung saan mga priority, yun nga, yung patungkol po dito na ipagbawal po itong mga tawag nito, yung mga online sugal, yung tawag doon, yung mga apps na gano'n, yung pinopromote ng mga vlogger. Ito, sang-ayon ka bang ipagbawal ang online gambling? Ay, dapat lang. Dapat lang mga kababayan, dapat lang. Alam nyo, ito nakakasira ito ng nakakasira ito ng pamilya Yan. Sobrang laki at saka napakarami ng mga nasisirang pamilya niya, lalo na yung mga vlogger, na akala mo naman sabihin ng mga vlogger na ito mananalo ka dito. Hindi totoo yan. Malamang promotion yan, sit up lahat yan mga kababayan. Alam niyo kumikita diyan yung mga vlogger lang nagpo-promote ng sugal. Kaya itong mga vlogger naman nagpo-promote ng sugal, maawa naman kayo. Alam namin even ako, alam namin yan dahil may mga nag-o-offer din sa amin ng ganyan. Diba? At alam namin ang kitaan dyan, malaki talagang binabayad sa inyo. Pero sana naman, tigil nyo na yan. Dahil hindi ho isa, hindi ho 5, hindi ho 10, 100,000 na pamilyang nasisira dyan. Isipin mo vlogger, influencer yan. Mga bata dyan nanonood. Siyempre, may mga bata ngayon, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, lalo ng high school. Okay? Updated na yan. Sa mga social media influencer na ngayon magpupumot sila ng sugal, nakisugan nito, makikita ka dito. Maria Josep naman, tigil nyo yan. Diba? Kaya ito sa kung sino man, kalaban man o hindi, kaano man natin o hindi, kung sino man po ang mga congressman o senador ang makapagpatigil nito, saludo ho ako sa inyo. Dahil napakarami na po mga influencer ngayon na nagpo-promote ng sugal and napakarami pong apektado ho nito. Hindi lamang po yung mga nasa legal age, which is yung mga under 18, marami po. Siyempre, napakabilis mag-access niyan. Open mo lang yung link. Direkta ka na doon sa kung saan pwede ka na pong maglaro at pwede ka na pong matalo. So, yan. Sana mabigyan ho ng kasagutan at masolusyonan. Okay? So dito mga kababayan, ito, last talakayan natin to. Last na to. Ito po mga pinklawan, hindi naman lahat, pero nagpo-post po sila, ayan po. Ito po galing po ito sa page nila o sa sa group.
Okay, sabi po nila, marami po sa kanila, di umano, ayan, pag-awayan natin ng mga DDS, and pag maglalaban daw si Bongo at saka si Sara sa 2028, malabo yan. Malabo yan, maniwala ho kayo. Kasama namin palagi si Senador Bongo, malabo talaga yan. Wala yan sa vocabulary niya na banggain si BP Sara sa 2028. At ano lang yan yung ano yan, gusto lang magka-divide-divide niya ng mga DDS, itong mga utak bulinaw ho na ito. Pero malabo yan, maniwala ho kayo. Si Senador Bongo, wala po talagang ambisyon niya na banggain itong si BP. Possible, pwede ho silang magsama. Okay, itong ano, kasi yun naman talaga ang dapat. Pero kung magiging kasama ni Sara, si Amy sa 2028, never. Wag na, never Marcos again talaga ako. Sa totoo lang, sinuportahan ko si Bongbong Marcos way back 2022. Pero pag nagsama itong si Sara at si Amy, never, ayaw ko talaga kay Amy. Sa totoo lang, never Marcos na talaga tayo. Okay? So hanggang dito na lang, kita-kita po tayo sa next video.